Good morning po sa inyo lahat mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Pwede po natin palakpakan muli ang Diyos. Praise God. Alam niyo po, napakayaman ng mensahe ng awitin po natin, especially doon sa huling awit po natin. Christ is our hope in life and in death. Amen po ba? Yeah. Okay. Siya lamang yung ating pag-asa at siya lamang yung ating buhay na pag-asa sa buhay natin ngayon at sa ating maging sa kamatayan. And that will be our blessed hope na meron po tayo. Kaya every time na kakantahin natin, mamaya awitin puli natin to, no? Na talagang ating tingnan yung mensahe na yon, no? Na kung paano ang Diyos ay talagang nagbigay sa atin ng blessed hope ng pag-asa. We can sing, even meron tayong pagsubok, may storm sa buhay natin. At meron tayong tinatawag na inaasahan pagdating ng araw. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. So, good morning po sa inyo lahat. Nabati nyo na po ba ang inyong pong mga katabi? Tingnan nyo nga po inyong mga katabi. Good morning. Yan. Masaya ako. Sabi mo masaya ako. Nakita kita ngayon. Ayan. Purihin ng Diyos. At, ayan. Alam nyo po, natutuwa ako sa mga kabataan. Napansin niyo po itong aking suot na t-shirt, konti patalastas lang, Ito'y gawa po ng ating mga ilang kabataan, ayan. I-picture niyo ako. Okay, sa pangunang ating presidente, ang matimasipag na presidente, si Sister Jillian Beltran, at sa team, si Chuchay, Chuchay, isang kasabi ko kay Chuchay, sige, ipopromote ko to, and then, tinanong ko magkano, sabi niya, Pastor, nasa 300 plus. Sige, since ipopromote ko to, at pastor naman ako, siguro mga 6 payment o 6 gifts, pwede na ba yan? At least, na-promote ko, diba? Or pwede nyo na lang ibigay sa akin. biro lang. Pero mabayaran po natin to. Hindi nga natin alam kung kailan. Pero ganun pa man, salamat po. Kung gusto nyo po magpagawa o gusto nyo pa-order, So, lapit lang po kayo sa ating mga youth officers para po magpagawa, Or gusto nyo, yung mga customized, ang tawag ito, personalized, Personalized. Gusto nyo, mukha nyo po rito. Kung ayaw nyo na makita yung mukha sa salamin, dito na lang. So, kung ano yun. Kasi natutuwa ko ito, pangalan ng ating iglesia and also the 5 pillars. Okay? Palalagay ko sana yung mukha ng mga elders dito. Kaya lang sabi ko, wag na masyadong pwede expose. At ako si Elder E. Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon sa mga talented, gifted youth natin na nakakatulong po sa ministry. Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon. Wow! And we also thank, siyempre, yung mga nakaraang youth overnight retreat last Friday and Saturday po. Salamat po sa inyo sa mga parents po na inalaw po ang mga magulang, ang mga anak ninyo na padala. Next time po, pag may mga ganito, ay i-send po natin ang ating po mga anak. Okay? And we thank you also rin for siyempre sa ating church, to provide and to give us the blessings para po makatulong sa ministry. And sa mga tagapagluto natin, ayan, sa mga nanay natin nandito. Ayan, salamat po sa Panginoon. Salamat po. Nawa po, ang prayer po namin, marami pa kayong may pagluto mga bata. Tama? No? So, ayan po. Okay? Alright, so purihin ng Diyos. Napakadaming pagpapala natin. Daming talang ginawa ang Diyos. Ginagawa ang Panginoon sa atin. At yan ay talagang patuloy na makita po natin na ang blessing, ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Okay? And sa umaga ito mga kapatid, ay ating pong tutunghayan ang isa na namang ating pag-aaral mula po sa aklat ng Mateo. So, living in the end times. So, we are in the 4th weeks or 4th Sundays na ating pag-aaral po sa umagang ito. And pinag-aaralan po natin yung living in the end times. Hindi natin napapansin, meron yung sub-point sa baba, awake. Basa niyo po ba doon? Awake, alert, and active. So, ito yung mga sangkap in order to prepare for the end times, lalo na sa panahon ngayon. Ito yung pinaka dapat natin makita, mga kapatid. At sa umagang ito, ay samahan niyo po ako sa pag-aaral mula sa talata po na ating pag-aaralan sa umagang ito
At ito po ay continuation o pagpapatuloy lamang ng ating pag-aaral last Sunday. Sa katunayan, noong pang nakaraang Sunday, mahaba itong chapter 24 and ito ay isang series of discourse ng ating Panginoon nung siya ay nangangaral sa Mount Olive. Okay? So, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Matthew chapter 24, verse 36 to 44. Yan. Okay? At aking pong babasahin minsan pa mga kapatid ang talata sa Biblia sa Mateo 24, 36 hanggang 44. Mari po ba tayo tumayo lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos? Samahan niyo po ako, babasahin ko po. Verse 36, ngunit wala nakakaalam ng araw at oras sa pagsapit na yon, kahit na mga anghel sa langit o anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng tao o ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noah. Noon, ang mga tao ay nagsisiksikan, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat, gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Verse 40, sa panahong yon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, ngunin ng isa at iwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, ngunit ang isa ay iiwan at ang isa ay kukunin. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras at araw ng pagparito ng inyong Panginoon. Tandaan ninyo, kung alam lamang ng puno ng sambayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaan pasukin ang kaniyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat ang darating anak ng tao sa oras at di ninyo inaasahan. Panginoon, sa umagang ito, minsan pa lumalapit po kami sa iyo upang aming idulog ang aming pag-aaral, Lord. Lord, we ask your wisdom, your guidance, Lord, especially sa aming talatang pag-aaralan. Maraming mga katanungan sa aming puso, sa aming isip, Panginoon. Especially kung ikokonekta namin sa panahon ngayon. Subalit, alam po namin na ang iyong kaunawaan ay sapat, ang iyong salita ay sapat upang lubos naming maunawaan ito. Ang aming hiling sa umagang ito, Lord, please open our hearts, our minds, so that your word penetrate into our hearts, Panginoon. Hindi lang ito ay pumasok sa aming puso at isipan, kundi, Panginoon, maipamuhay din po namin at may apply sa aming pang-araw-araw na pamuhay. Palain niyo po kami, Panginoon. Alisin niyo po anumang mga kabigatan, anumang mga suliranin sa puso at sa buhay ng aming mga kapatid. Maging ang mga sakit, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong kagalingan na igagawad niyo po sa kanila. Papalakasin niyo po ang inyong iglesia, Panginoon. Balutin niyo po ng pag-ibig, ng iyong pagmamahal, ng iyong pagkalinga at iyong pag-iingat. Maraming salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, amin po itinataas ito at ikaw lamang ang maluwalhati sa aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please sit down. Makakaupo na po tayo lahat. October 22, 2018, nagkaroon po ng isang pangyayari sa aming pamilya. No? Madaling araw nito ng October 22, sa aming pagkagising, ay napansin ko na, ako kasi yung nagising, napansin ko na bukas yung pinto namin sa kwarto. Hindi naman usual na nabubukas yun dahil nga yun ay nakasarado. Pero hindi na siya nakalak. Noong napansin kong bukas, una ko tiningnan ay yung cellphone para tanglawan. Bakit ganun open? Subalit di ko na makapa yung aking cellphone. Sinunod ko yung bag ko. Wala na rin slim bag. Nagulat ako, tumayo ako ng bahay sa kama. Kita po po na bukas pati yung main door. Dito po kami nakatira pa noon. No, nakabukas yung main door. At nakabulat-lat yung mga gamit, yung mga sa kusina namin, magulo. No. So, pagbalikwas ko, nagulantang ako na na-realize ko na kami ay nalooban, nanakawan.
isa sa pangyayari na hindi pa namin na-experience. And those times, nasyak kami, ginising ko yung mga bata, 5 kami sa bahay, mga anak ko, tsaka yung pamangkin ni Mrs. Ginising ko, sabi, gumising kayo, napasok tayo na magnanakaw. Ano yung po unang tinignan nila? Cellphone. Ganun pala instinct, no? Cellphone. Tayo yung cellphone ko, wala. Sabi ng mga anak ko, wala rin. Pero sa totoo lang, ako yung unang tumingin na walang cellphone ko. So, mga cellphones ang nawala. At yung aking bag, may konting pera, konting allowance, yung mga power tools, no, yung mga gamit ko na mga demotor ay nadala rin. So, suspetya po ay 2 ang nakapasok. Ito ang matindi. May aso po kami, pitbull. Pitbull. Ni minsan, hindi po nagbigay ng tahol o parang hindi siya nag-hysterical na tahol. Sabi ng kapitbahay, Pastor, nagtatahol yan, hindi nyo lang narinig. Totoo po yun. Wala kami narinig. Even pagpasok ng magnanakaw, hindi po namin nalaman na nakapasok sa kwarto namin, sa mga bata, nakuha yung mga gamit, dumaan sa kisame ng bubong, o doon sa ceiling na wala pang kisame, wala kaming nalalaman. Hindi kasi nag-text na siya magnanakaw. So wala kaming nalaman talaga, nasyak kami. Alam niyo, ulang ginawa namin, nag-pray kami, Lord, salamat. Alam niyo bakit? Hindi kami nasaktan o napano. Iyon ang blessing. Isipin niyo po ang magnanakaw kung paano sila dumiskarte. Sabi ng mga teorya ng barangay at ng mga kapitbahay, may inispray sa inyo, kaya hindi kayo nagising. Hindi ko alam, hindi ko masabi, pero ganun sinopresa kami ng pangyayaring iyon. Siyempre, sumunod naman pagkakataon, inayos na yung church, nilagyan na ng mga kisame, and so on and so forth. Yung yung protective, no? Yung mga protection para magampanan, o hindi na maulit. Now, maraming passage sa Bible na hinilang tulad ang Panginoong Hesus katulad ng magnanakaw. Hindi siya magte-text, hindi siya magsasabi sa inyo, "Oy, padating na, pupunta kami, magnanakaw kami, kukuhanin namin sa inyo ang mga bagay na ganito." Alam niyo po, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay hindi rin natin malalaman kailanman. Subalit, may binigay siya mga babala at mga warnings tungkol sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. And mind you, mga kapatid, bago tayo umalis, Jesus is not saying that He is a literally thief. Hindi siya magnanakaw. Okay? Baka kasi tingnan natin sa negative side na si Jesus pala parang magnanakaw o manloloob. No, hindi po ganoon. Ang gusto niya sabihin, gusto niya i-emphasize yung truth, yung katotohanan na siya ay darating katulad ng isang magnanakaw. Amen? Maliwanag po? No? Kaya nga sa ating aralin sa umagang ito, mahalaga na maintindihan po natin yung katotohanan na ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. Na higit sa lahat ay yung preparedness, yung pagiging handa po natin. Noong ating Panginoong Hesus ay nangangaral po sa Mount Olive, no, after po nang siya ay nangaral sa templo, umakyat siya sa Mount Olive, kasama niya mga disciples, and ang tawag po sa mga turong ito is yung Olivet Discourse, no, kung saan inihayag niya yung mangyayari in the future, yung mga prophetic na mangyayari. Now, may 2 tanong ang mga disciples ng kausap ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito at ano po ang magiging palatandaan ninyo nagpaparito at katapusan ng mundo? Now, sa 2 tanong na yan, kailan mangyayari, isa lang ang sinagot ng ating Panginoong Hesus na tiyak. No? Yung maging handa at yung ibinigay niya yung tinatawag na signs o yung mga warnings ng kanyang malapit na pagbabalik. And basically, dito sa sagot ng ating Panginoong Hesus, isa lang din yung kanyang binigyan ng puntos that we should prepare, no, mag-ingat, no, upang hindi tayo maligaw ni numan. In other words, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay dapat asahan natin
Subalit habang tayo umaasa at naghihintay, pinapanatili natin yung awareness, yung maging maingat at hindi tayo maligaw. At ito yung sinasabi niya sa atin bilang mga mananampalataya. Ito yung hinatid na mensahe sa atin bilang mga mananampalataya. Now, our goal sa ating pag-aaral po ng end times ay hindi para takutin, para hindi bigyan ng panic, para hindi tayo ma-confuse, but to prepare sa ating po mga sarili at sa ating mga buhay. Amen po? Hindi para takutin tayo, hindi para ibigay natin yung mangyayari, but merong pag-asa na binibigay ang ating Panginoon sa mangyayari sa hinaharap. Last week, ibinigay po ni Pastor Mark yung chapter 25 to 35, yung inaasahang pagbabalik ni Kristo, which will be our topic today, mga kapatid, yung essence ng ating pinag-aaralan. Kaya nga, end times, So, yung last days, ika nga. At ito yung napakaganda na makita po natin, natutunghayan po natin sa chapter 24, yung pag-uusapan natin sa umagang ito, yung talata ng ito, na patuloy na paalala ng ating Panginoong Hesus, tayo bilang mga mananampalataya, na tayo ay dapat maging handa sa Kanyang pagbabalik. Maging handa, maging gising, huwag tatamad-tamad, at patuloy na nagsisilbi o nagsaserve sa ating Panginoon. Amen po ba? So, sa umagang ito, ang title ng ating pag-uusapan is, dito sa Matthew 24, Stay awake, Jesus is returning soon. Sabay-sabay nga po natin basahin. Yan. Okay. Sa Tagalog po, manatiling gising, muling babalik ang ating Panginoong Hesus. Sabi mo sa katabi mo, manatiling gising. Okay. Hanggang doon lang muna. Okay? So, I hope na habang nagpipitch ako, hindi ko makatulog. Kaya ulit-ulitin ko po yung salitang manatiling gising. Amen po? Okay. Alright, so, ngayon, ating sasagutin ang tanong ito. Paano tayo dapat mamuhay habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo? Okay. So, may mga bagay ito yung makita, mga kapatid, na habang tayo naghihintay sa ating Panginoon, ito yung binibigay na paalala sa atin ng Panginoon. But I want to give the overarching o yung tinatawag na big idea ng ating pag-aaralan para magkaroon tayo ng idea, Babalik si Jesus ng biglaan at hindi natin inaasahan. Kaya nga dapat maging mapagbantay tayo, maging tapat tayo, at maging handa tayo sa pagkakataon. Mga kapatid, pakinggan niyo po. Sa kanyang pagbabalik, sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Kukunin niya ang tumanggap sa kanya at paparusahan niya ang tumanggi sa kanya. Ulitin ko po, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, tutuparin niya ang kanyang pangako. Nakukuhanin niya yung tumanggap at nanampalataya sa Kanya bilang Panginoong tagapagligtas. Subalit ang malungkot, paparusahan ang mga hindi sumampalataya sa ating Panginoon. Ganoon lang kasimple. Ganoon lang kadali, na maintindihan ang idea ng ating pag-aaralan sa umaga ito. May tatlong prinsipyo at katotohanan tayo makita sa umagang ito na dapat natin maintindihan. Dito po sa ating pag-aaralan. Number 1, makita po natin yung mystery of His coming. Yung misteryo na kanyang pagparito. Okay? Hindi natin inaaral to again para alamin natin yung exact date, exact time, hour ng ating pagdating ng ating Panginoon Jesus. Although maraming mga pikiklaim ng mga Christians at mga religion ng eksaktong pagdating ng ating Panginoong Jesus. Tatandaan nyo, nung nagbigay ako ng mga example, may nagbigay ng mga eksaktong oras, time, yung panahon, at maging yung season ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. But they are failed. Sumablay sila. Sumablay. Nakakalungkot. Kasi ang Bible, sabi doon, kapag darating sa last days, mayroong magkiklaim na andito na yung Christ, andito na yung Messiah, pero they are
considered as false prophet, mga bulaang guro, bulaang mangangaral. Nakakalungkot, parang ikanakategorize natin sila sa ganon. No. Kaya nga, ito yung katotohanan na pagdating ng ating, o pagbabalik ng ating Panginoong Jesus is a mystery. Misteryo. So, balit ito maganda. Hindi natapos si Jesus sa pagbibigay o sa paglalahad niya ng katotohanan tungkol sa kanyang pagbabalik. But, ang mahalaga, binigay niya yung signs, mga warnings of His imminent return. Okay? Now, sabi ng verse 36, ngunit walang nakakaalam ng oras o araw at oras sa pagsapit na iyo, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Okay? Now, nung kasama niya mga disciples, ito yung pilit na inaalam ng mga disipulo kay Jesus. Tinanong yung palatandaan. Tinanong yung kailan babalik. Subalit, inilahad ni Jesus yung mga signs. No, last Sunday, 2 Sundays ago, ibinigay po natin yung ilang mga signs sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Di ba? Andiyan yung mga rumors of wars, andiyan yung mga pangyayari na nakikita na po natin ngayon, mga kapatid, yung yung intensity na ito yung nagaganap na. And after 70 AD, o yung after death ng ating Panginoong Jesus, after ng destruction ng Jerusalem, nakita natin unti-unti na nagkakaroon ng kaganapan until today, mga kapatid. Pero sabi ng Bible, hindi pa ito yung wakas. Subalit ito pa lamang yung mga pasimula at nakita po natin. We really don't know kung kailan siya babalik at anong panahon. Sa generation ba natin o sa mga susunod pang henerasyon. Pero ito ang gusto isabihin ng ating Panginoon sa atin. Hindi na natin trabaho para alamin kung kailan babalik ang ating Panginoon Jesus. It's a Father prerogative. Ang Diyos, Ama lamang ang nakakaalam. Ngunit gusto ko iwanan sa inyo mga kapatid. No, siyempre magtatanong tayo. Actually, maraming mga debate ang nangyayari po. Itong tungkol sa verse na ito. Kung talagang Diyos si Kristo, bakit hindi niya alam na siya ay babalik? Wala ba? Limitado ba yung alam niya? At talagang Diyos siya, dapat alam niya. Diba? Kung makita po natin yan, may mga nakiklaim about Christ is not a God. Yung kanyang divinity is hindi siya Diyos. No? So wala siyang divine nature. So nagkakamali po yun. Napapaliwanag ko po sa aking payak na pagtuturo po sa inyo mga kapatid. Even yung mga disciples, no, hindi niya, ito yung inulit ng mga disciples sa Acts. Sabi doon, He said to them, it's not for you to know the times and dates the Father has set by His own authority. So, hindi nyo na para alamin, tiyakin kung kailan babalik. So, yung clarification nito mga kapatid, na walang nakakaalam, ang sabi doon, kahit ang anak man o anak ng tao, no? And even yung mga angels o yung mga celestials beings in heaven. Okay? Yung mga anghel. Now, hindi ibig sabihin na hindi mangyayari. Hindi ibig sabihin na hindi alam ni Jesus nung siya ay nandito pa sa mundo, hindi niya alam na hindi mangyayari. Kundi walang sino man nakakaalam yung pangyayari o mangyayari na babalik ang ating Panginoon. Now, ito po. Makita po natin maintindihan po dapat natin yung tinatawag po na incarnation o yung pagsasakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. Okay? Una-una, ang Diyos Anak at Diyos Ama ay magkakapantay. Okay? So sila ay equal in authority. But, gagamitin ko yung salitang may kanya-kanya silang trabaho. Ang Diyos Ama, siya yung nagplano ng redemption. Ang anak, ang nagpatupad ng redemption. So, siya naging alay, naging katubusan, o siya yung tinatawag ng implemented ng plano ng redemption. And the Holy Spirit,
no, siya naman yung nag-applies ng ating pong kaligtasan. So in other words, they are equal. So hindi ibig sabihin na si Jesus hindi niya alam, subalit ito po mga kapatid. Sabi ng Philippians 2:9 na yung kanyang katayuan, yung kanyang katangian, he humbled himself and become obedient to the Father. Yan. So parang sinasabi po ganito. No, parang sinasabi ganito mga kapatid. The Lord Jesus has limited himself doon sa ekspresyon ng kanyang kapangyarihan. Binitawan niya ang kanyang pagka-Diyos, kusa niyang binitawan. No, sa English po 'yon ay voluntarily. Na binitawan niya ang kanyang pagka-Diyos upang mamuhay ng, sabi doon, ng isang alipin. Okay? Para abutin tayo, mga kapatid. So, yung anthropomorphic life and languages na ginamit doon para maintindihan po natin. Now, sinabi ng ating Panginoong Jesus, hindi nalalaman ng anak o kahit anak man, ay pinapakita nito na nagkaroon ng limitasyon dahil na siya ay namuhay sa lupa. No? Subalit hindi nawala yung kanyang pagiging Diyos. Ang ginawa niya lamang, isinabmit niya yung sarili niya sa Ama at naging masuni rin bilang servant. Maraming text sa Bible po na nagpapakita na siya ay naging masunurin, nagpasubmit sa ating Diyos Ama. Number 1, naalala niyo po nung tinukso siya sa wilderness, is a form of submission. Submission niyo sa Ama. Pangalawa, natandaan niyo po na nang siya ay nagnanalangin sa Gethsemane, di ho ba? Ang pray niya, Ama, pumari, alisin mo itong saro ng paghihirap. Ganun pa man, hindi ang aking kalooban, sabi ng Diyos, ng Panginoon, kundi ang iyong kalooban. And that's a form of submission. No? Itong sinasabi ng ating Panginoong Jesus is isa lamang sa ginawa niya, submission sa Ama. Hindi alam ng anak ng tao, subalit ang Ama lamang. Ngayon, nandun na siya sa langit, nakaluklok sa trono ng Diyos, sa kanyang trono. At itiyak po natin at nananampalataya tayo na nalalaman na niya ang kanyang pagbabalik. Because sabi ng Panginoon, all authority has given to me. Diba? Lahat ng kapangyarihan, lahat ng authority ibinigay na sa akin ng Ama at babalik na ako sa trono. In other words, ngayon, sa kanyang pagbabalik, nalalaman niya na mga kapatid. But sa atin, hindi natin trabaho para alamin. Ang kailangan natin, ang trabaho natin is paghandaan ang kanyang pagbabalik. Amen po? So, Christ's emphasis instead is on faithfulness. Faithfulness, watchfulness, stewardship, expectancy, and preparedness. Yan ang sinasabi ni Kristo sa atin ngayon. Yan ang binibigyan niya ng punto sa atin ngayon, sa ating po kalagitnaan ngayon mga kapatid. And these are the things na very important. Tandaan po natin, paghahanda. Kaya nga, mahalaga ito mga kapatid, dahil ang panahon natin ngayon ay patindi na ng patindi ng patindi. Okay? So, makita po natin yung signs, yung warnings na binigay ng ating Panginoong Jesus, nangyayari na. And the rapture may happen anytime. No. At baka maiwan tayo. Ayan. Kaya makita po natin yung intensity. Mga kapatid, ito yung sinasabi sa atin ng Diyos. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Na ito yung napaka-importante. No. Maging handa tayo. Stay awake. Okay? Manatiling gising. Amen po? Sabihin nyo ulit sa katabi nyo. Manatiling gising. Kaganon-ganon na isa. Opo. Okay. Alright. Now, sumunod na verse, sabi dito, ang pagdating ng anak ng tao, yun po yung example, o yung analogy, no, yung illustration, ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at nagsasawa
hanggang sa araw ng pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat, gayon din ang nangyari sa pagdating ng tao. Now, makita po natin yung mga activity nila, nagsisikain, nagsisiinom at nagsasaasawa. So, yan ay normal na buhay. Hindi po masama yan, mga kapatid. Okay? Yung iba, understanding to, bago dumating yung baha, nagkakasala sila. Pero yan, normal yan. No? Hindi sinabing kasalanan ito. Kung ito yung nagsisikain. Katulad natin, nagsisikain tayo. Tama? Umiinom din tayo. Mga juice, minsan may bonus pa, soft drinks. Minsan naman, nag-aasawa din. So that's a normal life. Now, what the point of Jesus here is, makita po natin, yung kwento sa Genesis, na bago dumating ang baha, sila ay abala sa mga bagay na ginagawa nila, yung tinatawag na daily routine o yung tinatawag na ginagawa nila araw-araw, mga kapatid. No? But ito ang problema. Sabi ng Bible sa Genesis chapter 6 verse 5, nakita ni Yahweh na labis ang kasamaan ng tao at wala nang iniisip na mabuti. So pasama ng pasama ang panahon noon. Okay? Noong ating Panginoon, nang si Yahweh nakita niya na pasama ng pasama, so he gave the task to Noe na gumawa ka ng barko at gugunawin ko ang mundo. So, makita ba natin, katulad ng panahon ngayon, ng tao ay sobrang busy, sobrang abala, ang daming ginagawa, ang daming plano sa buhay. Noong panahon nila, ganun din. Subalit, habang ginagawa nila yon, merong isang kasalanan, may mga kasalanang patindi ng patindi na ginagawa ng tao na yon. At noong gumagawa si Noah ng barko, alam niyo po ba, sabay siyang nag-evangelize sa mga tao. Nangangaral. Kasi nga, pasama ng pasama, at habang ginagawa niya ito, sinasabay niya ng evangelism. Sabi ng 2 Peter 2:5, dahil sa kasalanan ng tao, noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha, wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay kasama yung kanyang pamilya. Nangangaral po sila. So in other words, titignan po natin, noong nakita ng Diyos na ang mundo ay pasama ng pasama and the sins were so very massive, yung intensity na kasalanan, pasama ng pasama, for almost 120 years, ginawa niya yung barko. Tama? 120 years. Kasabay niya rin siyang nangangaral sa mga tao. Isipin po natin, maraming tao nagtanong, nagtaka, at maaaring nagtawa. Bakit mo ginagawa yan? Para saan ba yan? Naalala niyo kwento, Sa katunayan, yung baha, yung flood, never in their in the life na ma-experience po yung ulan. Sabi ng Bible, hindi pa nakakaranas ng ulan at baha. Ano yung baha? Ano yung ulan? Hindi, gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng tubig. Pinagtatawanan si Noe, ang kanyang pamilya. Bakit niya gugunawin? Dahil sa sobrang kasalanan, dahil sa sobrang makasalanan ng tao, kaya sabi ni Noe, magsisi na kayo. So, ang response sa mga tao, dead ma lang. So what? Subalit sa loob ng isang taon, 120 years, makita po natin kung paano tinupad ng Diyos yung kanyang pangako, yung kanyang sinabi. Ang tagal, 120 years. Magantay ka nga lang ng 100 years para makuha mo yung 100,000 sa gobyerno. Takot-takot na antayan pa, Ilan na mga supplements, mga inom na mga matatanda, natutuwa ko dyan. Pero ito 120 years, kasi ang buhay naman tao noon, matagal. Talaga, hindi sila nagbe-betchin. Aray ko. So, yung makita natin na walang pakialam ang tao, dead ma lang, sabi nila, hindi magagawa ng Diyos yan dahil siya ay God of love. Wow. Dahil siya ay Diyos sa pag-ibig, kung siya ay Diyos sa pag-ibig, hindi niya tayo papatayin, hindi niya tayo lilipulin kasi nilikha tayo. And that's the argument ng mga tao ngayon. Because He is a God of love.
Kahit na ako'y mamuhay, may partner akong same sex, meron akong pamumuhay na akma sa Diyos, mahal pa rin ako ng Diyos. No, dapat makita natin that He is not only a God of love, but siya din ay Diyos na nagpaparusa. Amen? Yun ang dapat makita. Huwag natin titingnan, isang side ng Diyos ay pag-ibig. Totoo, ang Diyos ay pag-ibig. Sabi ng 1 John, God is love. But subalit, makita po natin, mga kapatid, na siya din ay Diyos na makatuwiran. Parurusahan niya ang kasalanan, dadalhin niya ang mga makasalanan doon sa impyerno na kung saan si Satanas itatapon. So, ganoon yung buhay na kinumpara ni Jesus sa panahon ni Noah. Wala nang pakialam ang tao sa Diyos dahil sobrang makasalanan ng tao. Wala na silang pag-ibig sa Diyos. Pinagtatawanan nila ang Panginoon. And the same thing happened to us today, mga kapatid. Kung may kayong makikita sa social media, mas talamak pa ang balitang bad news. Diba? Mas tinatakot pa ang mga tao about sa digmaan. Yung normal na nilikha ng Diyos o yung normal na design ng Diyos, nagiging abnormal. At yung mga abnormal na tila ginagawang normal na lang. Diba? Kamusta ang morality ng tao ngayon? Kamusta ang katatayuan ng pag-iisip ng mga tao ngayon? No. Yung mga babae na pinipili ang kapwa babae na lang para sa kanilang relationship. Same thing sa lalaki. Pambabastos sa Diyos, krimen, marami pang mga bagay. Mga kapatid. Kaya nga ho, ito yung napakaganda makita po natin. Na ang Diyos, haharap tayo sa Kanya. And the moment that we stand before God, lahat tayo mag-a-account sa Kanya, magsusulit sa Kanya. Now, dito sinasabi ng verse na ang problema ay hindi yung ordinaryong pamumuhay. Hindi problema yung kumakain, nagiinom, nag-aasawa, or anything. But the problem is, ang problema rito, yung spiritual indifference, unpreparedness. Ang mga tao ngayon, nakafocus na lang sa kanilang buhay para sa mundong ito. Ang problema, nalilimutan na ang Diyos. Kailan na lang nila naalala ang Panginoon pag sila ay may sakit? Naalala nila ang Diyos kapag may mabigat na pagsubok. Subalit sa buhay na magaang, na tila nakita nila maraming blessings, hindi nila hinahanap ang Panginoon o hindi sila lumalapit sa Panginoon. Mga kapatid, ito yung binibigay na comparison or illustration binibigay sa atin ng Panginoon. Just like Noah. Nakala nila ang kanilang everyday life, yung normal na buhay, ay magsasagip sa kanila. Subalit, meron palang pinapakita ang Diyos, paalala na warning, na siya ay malapit nang dumating at bumalik. Baka sobrang busy tayo sa mga bagay sa mundong ito, subalit hindi tayo busy sa ating Panginoon. Amen? So mahalaga ito, mga kapatid, na maintindihan po natin. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay isang pangako na kailangan niyang tuparin. Bagamat ito ay misteryo. Ganun pa man, ito ay mangyayari. Amen po? Sabi ng Luke chapter 12 verse 40, kaya nga dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras at hindi ninyo inaasahan. Amen po? Manatiling gising. Sabihin niyo po ulit sa katabi niyo, may tulog na eh. Manatiling gising. Ayan, okay. So, praise God. Palakpakan natin ang Panginoon.
And that's the number one. Number two, the moment of separation. Yung panahon o yung pagkakataon o yung time na magkakaroon ng paghihiwalay. Okay? Sabi ng verse 40, when Christ returns, there will be a sudden separation between people. Hey, nasaan ka? Ayan, sabi diyan, sa panahong yon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, ngunit kukunin ng isa at iiwan ng isa. Now, ito rin ay magparehas ng illustration just like Noah. No? So, two men in the field, one taken and one left. Two men grinding at the mill, one taken at the left. So, ang context po nito mga kapatid is mostly sa panahon nila, ang trabaho kasi noon ay agriculture. Okay? So, binigay dito ng ating Panginoong Jesus yung nagtatrabaho sa bukid, gumagawa sa bukid. At dito naman kukunin, iwan yung isa, at may dalawang babae na, hindi yung gumigiling, yung gumaganang gumigiling, ha? Baka isipin nyo ganun eh. Kung may nakita ko tumatawa, mag-example, hindi yung gumigiling ganon. Okay, ang gumigiling yan, meaning yung nag-threshing, o yung parang sa panahon natin ay gumagawa ng mga puto, yan, yung mga ganyan, no? Gumigiling, di ba? So, panahon kasi noon is agriculture, alright? So, it will be surprising day and separating day. Okay, bakit? Kasi, at tinutukoy po dito yung judgment. Okay? Although alam po natin ang rapture, talagang merong maiiwan. Merong madadala, merong maiiwan. But it's talking about a judgment day, paghuhukom. Diba? So, it will be surprising day kasi makita natin, sa isang araw magiging isang nakakagulat na pangyayari ito. Katulad ng pagdating ng baha ni Noah, ng tao is sobrang busy sila sa mga bagay sa buhay nila. Pero ito, dumating yung judgment ng Diyos sa kanila for the sins they are i-wipe out ng Diyos ang mga tao. Now, ang nais ilarawan ni Jesus dito, yung kalagayan ng mundo sa kanyang pagdating, na sobrang makasalanan. At ito na nga yung nangyayari ngayon mga kapatid. Sobrang makasalanan ng tao. Now, ito yung hindi maintindihan ng mga Jews. Konting lang. Ang mga Hudyo kasi, inaantay nila si Jesus, ang isang Mesaya, o inaantay nila na meron pang isang Mesaya na darating para sila ay ligtas. But for us, Christians, natapos na yon. Ang inaantay natin, ang isang hari na siyang uhusga. Siyang hari, maghahari sa mundong ito. So, yun po yun. No. It will be surprising day. And praise God, because hindi na tayo maso-surprise. Because alam natin na babalik ang ating Panginoon at haharap tayo sa kanyang hukuman. Amen? Ngayon, handa na ba tayo? Kung sakali. At di lang surprising day, but also a separation day. It will be a separation day. No, sabi daw, they shall be two in the field. Pareha silang nawala. Merong natira. In other words, mga kapatid, isa-separate ng Panginoon talaga yung sa Kanya at hindi sa Kanya. Now, para sinasabi nito, yung katotohanan ng gospel, yung kapangyarihan na ipangaral ang mabuting balita. At ito yung makita po natin na bago dumating ang ating Panginoong Jesus, dapat makarinig ng mabuting balita ang mga tao. Now, hindi lahat makakatanggap, hindi lahat tumatanggap ng mabuting balita. Tama po? Merong tatanggap ng mabuting balita, magre-response, ika nga. Meron naman magre-reject. I-reject si Jesus, i-reject yung gospel. Ayaw namin yan. Hindi kami naniniwala dyan. Ganito na kami. Pero merong magre-respond that they are actually surrender their life to God. They follow Jesus. Nagpa-disciple sa ating Panginoon at kasama natin bilang sa pamilya ng ating Panginoon Diyos. So, ito yung pinapakita ng Panginoon ng katotohanan, mga kapatid. And even in our family, in the house, or
in our family, sa ating pamilya na lang, wag na tayo lalayo. No. Naisip ba natin minsan, baka sa pamilya natin, mayroong maiwan o mayroong hindi makasama. Ang sabi ng Bible, maaaring may ganun nga kasi parehas silang gumigiling, parehas silang nagtatrabaho. Pero may maiiwan. Di ba ang sarap, huwag nating palampasin yung pagkakataon na walang maiiwan sa pamilya natin. Amen po ba? Na lahat dapat makasama sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po? Kaya dapat manatiling gising, manatiling active, manatiling alerto dito sa mga warning at mga signs o sa mga tinuturo sa atin ng Panginoon. So ito yung pinapaunawa sa atin, pinapakita sa atin ng text na ito, mga kapatid, na isang separation na dala ni Kristo, yung tinatawag na separating fire, na sinasabi ng, actually sa Gospel of Luke, galing itong idea na ito, para sinasabi yung parehong magkakasama. Even in the church nga hindi enough yung tayo umaaten ng Sunday, baka hindi mo pa nasusumpuan talaga yung relationship mo kay Jesus. Hindi mo sinusuko pa ang buhay mo kay Jesus. Ang tunay na suko ng buhay kay Jesus, nababago ang buhay. Amen? Inaayos yung hindi tama sa kanyang sarili. Naaayos. Nagkakaroon ng tinatawag ng pagbabago sa buhay po ng bawat isa na merong tunay na relasyon sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito yung binibigay sa atin sa umaga ito. If you are truly in Christ, kasi sinabi mo, ako ay Kristiyano, ako isang mananampalataya, dapat may bunga yan. Dapat nakikita yung bunga sa buhay ng bawat isang merong Kristo sa puso, merong pananampalataya. Okay? At yung mga loved ones natin, yung pamilya natin, sa loob ng tahanan natin, ang sarap matiyak na si Ren ay merong tunay na kaligtasan. At sang araw, pagbalik ng ating Panginoon Jesus, pagdating ni Jesus, makakasama natin sila sa langit. Amen? In Matthew 25, sabi doon, sa panahong yon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao, sila'y pagbubukbukodin tulad ng ginagawa niya ng pastol o ginagawa ng pastol sa tupa at mga kambing. So mga kapatid, we should be ready, we should be alert, we should be mindful and watchful dito po sa paalala ng ating Panginoon. Kaya manatiling gising. Amen? Sabihin niyo uli sa katabi niyo, manatiling gising. Yeah. Kayo magkulitan. Kung kayo tulog na, magkape po kayo muna doon. So, mga kapatid, pinapakita nito that salvation, it's not inherited. Hindi po yan, kapag ligtas ka, ligtas na yung pamilya mo. Ang kaligtasan ay individual, personal. Dapat ma-receive niya rin ang gospel, makilala niya rin si Jesus. Hindi ko mo ligtas ka, ligtas na ang buong pamilya, ang sambahayan. Kinakailangan din na may share mo ang gospel sa iyong loved ones, sa iyong pamilya, sa bawat isa. Amen? Kaya nga, pwede nating tanungin, if Christ returned today, makakasama kaya natin sila? Yan lagi dapat makita nating focus and reflection sa ating buhay sa umagang ito. And finally, the mandate to stay watchful. Ito yung mandato sa atin na magbantay. Magbantay, ibig sabihin, ang synonymous yan is maging alerto tayo, maging gising tayo. Okay? Ang linaw-linaw ng ating topic ngayon, kung paano pinapaalala sa atin ng Diyos. And sabi ng 42, verse 42 to 44, kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam kung anong oras at araw paparito ang ating Panginoon.
Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayan kung anong oras, na gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayo. Maging handa kayo lagi sapagkat darating anak ng tao sa oras at di niyo inaasahan. Now, what is very important here is being watchful o stay watchful. No? Gaya daw ng isang magnanakaw katulad ng sinabi ko kanina. Hindi nalalaman ang panahon at oras. Subalit, tayo ay dapat maging handa sa lahat ng pagkakataon. Now, paano ba pinaghahandaan? Naisip niyo ba, paano ba pinaghahandaan ng pangkaraniwang tao sa atin? Na tayo ay maging protektado at hindi pasukin na magnanakaw ang ating bahay. Diba? Minsan ay nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na mga ginagawang o proteksyon sa ating bahay. For example, double lock yung gate, steel windows, CCTVs, no? So, yun yung mga measures na ginagawa po natin at kung may kaya-kaya ka, security guard, di ba? So, para maproteksyon lamang ang bahay at hindi mapasok ng sino mga intruders o magnanakaw. Now, sa Gospel ng Matthew, dito sa Matthew, ginamit ni Jesus yung figurative o yung illustration, yung language na to para maabot yung pananaw pagkaisip natin. Again, hindi po ibig sabihin na si Jesus ay isang magnanakaw. Pinapakita lamang nito yung mga bagay, no, yung mga truths about, for example, yung unexpectedness. Okay? Hindi inaasahan. Again, ang magnanakaw, hindi naman magte-text talaga yan. Okay, pumunta ako sa inyo. May kukuha ng isang bagay. Ano oras ka ba natutulog? O sige, pagkatulog mo, pupunta ako ganito oras. No, hindi. He doesn't do that. No? Ganyan din yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Alam natin yung mga signs, binigay sa atin yung mga warnings, but ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, babalik siya, isusurprise na tayo. Biglaan. Hindi inaasahan ng marami. Tama? At hindi lang yon, urgency. Ano yung magnanakaw? Tumatagal lang ang magnakaw dyan. Minsan wala pang 5 minutes o 3 minutes. Ganyan kabilis. No? Apurahan, ika nga. So this illustration that Jesus gives creates a sense of seriousness. Hindi talaga pwede na pabanjing-banjing. Kailangan talaga babalik ang ating Panginoon Jesus. And He promised that He will return, gagawin ng ating Panginoon yon. Amen? Kaya nga, mga kapatid, makita po natin dito, yung pagbabalik ng Jesucristo ay hindi dapat magdulot sa mga mananampalataya ng pagiging pabaya at hindi pwede magdulot sa atin ng pagiging kampante. Amen po? Ang pagbabalik ni Kristo, ngayong nalalaman natin, ay hindi ito magdudulot na tayo ay maging pabaya at pakampante. So, binigay ni Jesus ang turong ito sa atin for us that all the believers to remain spiritually alert and always ready at all times. Kaya, ito yung sinasabi po sa atin, mga kapatid. No. Minsan, ang kaaway, ginagamit niya mga pagsubok, mga sakit para tayo panghinaan. Tinatama tayo mag-church, mag-involve sa ministry, yung mga pains, mga bitterness na kung meron man, ginagamit ni Satan yan para hindi tayo magpatuloy. Pero alam niyo po ba, na mga bagay na yon ang isang sandata rin ng Diyos, isang instrumento ng Diyos, para makita natin yung habag at biyaya ng Panginoon that we can endure. No, kaya natin mapagtagumpayan ang lahat ng iyon. Okay? Why? Kasama po yon sa buhay ng isang mananampalataya.
Ang mga sufferings, ang mga pagsubok, ang mga trials, pinahintulot ng Diyos yan, hindi para tayo lumayo sa Kanya, kundi lalo pa tayo lumapit sa ating Panginoon. Amen? So, ang pinapakita nito mga kapatid, kung ano man ang mga na-experience natin at ano man ang naranasan po natin, kawalan, sakit, ano man, kamatayan man, ay hindi magpapahinto para tayo ay maging alerto, maging gising sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? So, ibinigay na ni Jesus yung palatandaan, mga babala, at kailangan maging ready tayo. Tandaan niyo mga kapatid, that readiness is not panic. It is faithful daily living. Ang pagiging handa ay hindi para tayo ay maging magpanic o parang matakot, magkaroon ng anxiety o anxiousness. But ito yung pang-araw-araw natin ginagawa na merong katapatan sa ating Panginoon. Whatever happens, whatever we experience mga kapatid, ito isang sangkap para tayo ay matagumpay sa ating Panginoon. Katulad ng mga may-ari ng bahay, kung paano niyang pinoproteksyonan ang kanyang bahay para hindi mapasok ng kaaway. And we, as disciples of Christ, kailangan mamuhay din tayo ng parang vigilant, aware, alert, alive, mga kapatid. Alam niyo po, mahalaga na makita po natin because Jesus may return at any moment. At ito yung kinumand sa atin. Sabi ng 1 Thessalonians 5:6, kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, di tulad ng iba. So paalala sa atin bilang mga mananampalataya na dapat lagi tayong alerto, maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Huwag nating hayaan ang ating buhay, huwag nating hayaan ang ating sarili, ang ating pamilya, ay lumamig sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Katulad na may-ari ng isang bahay, kung paano niyo pinoproteksyonan ang kanyang bahay para sa magnanakaw. Alam niyo po ba magnanakaw kapag siya ay nagnanakaw, hindi niya naman kukuhanin yung di mahalaga. Ang kinukuha ng magnanakaw ay yung mga valuable things. Tama po? Katulad ng nalooban kami, yung iba ko may relo yun na service award ko sa trabaho ko dati. 10 years ako noon sa SM. So, remembrance ko yon. Tapos, pera, mga bagay, yun mga ginagawa ng magnanakaw. Ang pagbalik ng ating Panginoon Jesus, the same thing would happen. Babalik siya para kuhanin niya rin ang mahalaga. At ikaw yon. Mahalaga ka ba kay Jesus? Parang tatlo lang yung mahalaga. Mahalaga tayo sa Panginoon. Amen? Babalik siya. Kukuhanin niya yung mahalaga. At ikaw yon. Dahil meron kang pagkakilala sa ating Panginoon. At kung wala ka pang pagkakilala kay Jesus, ito yung pagkakataon na makita mo at marinig mo ang mabuting balita na kailangan mo masumpungan si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Subalit, sapagkat siya'y babalik, kukuhanin niya yung mahalaga sa Kanya. Ang bawat buhay, ang bawat puso, at bawat kaluluwang isinurrender ng totoo ang buhay niya kay Jesus. Yun ang mahalaga. Yun ang valuable things. And we are tayo ay napakahalaga sa harap ng Panginoong Jesus. Kaya nga sa pagbabalik ni Jesus, ito yung dapat nating paghandaan mga kapatid. We should stay faithful in obedience, in holiness, in prayer. Pagsikapan pa natin na patuloy na maglingkod sa ating Panginoon and live everyday life every day with eternity in mind.
Ayun, live every day with eternity in mind. Sa mundong ito, pansamantala lang. Ang dapat daw masiksik sa ating isipan, pamumuhay, yung eternity, yung pangwalang hanggan. Isang araw mawawala tayo dito. At doon tayo titira sa ating tunay na tirahan sa piling ng ating Diyos. Amen po? Kaya mahalaga mga kapatid, na kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang ating isipan. Sabihin niyo ulit sa katabi niyo, gising na. Ayan. Hindi na, gising na. Ayan. Gising na. Ginanon niyo ba yung ano niya? Ay, gising. Tapos na pala si Pastor. Alright? So, Christ will return suddenly and unexpectedly. Therefore, we must live watchfully, faithfully, and ready at all times. Sa kanyang pagbabalik, tutuparin niya ang kanyang mga pangako, kukunin niya ang tumanggap at sumampalataya sa kanya, at hatulan naman niya ang mga tumanggi sa kanya. Amen? So, manatiling gising, si Jesus ay malapit nang dumating. Sabay-sabay nga natin uling sabihin. Tayo po ito may lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, we thank you po sa yung mga salita na nagpatuloy, na nagpapaalala sa amin bilang mga anak mo, mga disciples mo, Lord. Thank you for your word. Thank you for the wisdom given to us, Lord. And nawa, Panginoon, yung mga paalala mo ito, O Diyos, sa amin ay isang bagay na makita po namin that ang mga pangako mo, ang sinabi mo, Panginoon, ay tutuparin mo, Diyos. Hinihintay namin ang iyong pagbabalik. At habang kami naghihintay, Panginoon, kahit na minsan, ang buhay ay mahirap. Ang buhay ay parang, minsan di namin maintindihan, lalo sa magulong mundong ito. But praise God, we thank you, Lord, because Christ is our hope. Christ is the only hope in this life. And even the death. Kaya, Panginoon, patuloy naming sasambitin ang iyong kabutihan, ang papuri, ang aming pasasalamat. Na ito yung katotohanang nagbibigay ng kapanatagan sa aming Panginoon. Na ikaw ay mabuting Diyos. Your grace, your goodness, ang siyang pader at bakod ng aming pananampalataya, Panginoon. Kaya kami nakapagpatuloy sa buhay nito. Lord, yakapin mo kami ng iyong pag-ibig palagi, proteksyon. Samahan mo kami sa bawat araw. Amen and amen.